Kamusta ka at welcome sa Grow in Christ. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na madalas pinagtatalunan sa church. Ang tithing. Required pa ba talaga ito sa mga Kristiyano? O choice na lang ba? Marami kasing iba't ibang pananaw dito. Kaya, mahalagang balikan natin ang Biblia para makita ang tunay na picture. Ang tithing ay ibig sabihin ng pagbibigay ng ikasampung bahagi o 10%. Sa Old Testament, ito ay bahagi ng kautusan ng Diyos para sa Israel. Hindi ito optional noon. Ito ay command. Isa itong paraan ng pagsunod at pagkilala na ang lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Noong panahon ng Israel, ang tithing ay may malinaw na purpose. Ginagamit ito para suportahan ang mga Levites, para sa mga kapistahan, at para tumulong sa mga mahihirap. Sa madaling salita, ito ang tumutulong para gumalaw ang spiritual life ng buong bansa. May practical at spiritual purpose ito. Importante nating maintindihan na ang tithing ay bahagi ng Mosaic Law. Ibig sabihin, kasama ito sa covenant ng Diyos sa Israel bilang nation. Hindi ito unang ibinigay sa church, kundi sa Israel. Kaya kailangan nating maintindihan ang context bago natin ito i-apply sa buhay natin ngayon. Nang dumating si Jesus, hindi niya inalis ang law, tinupad niya ito. Siya ang fulfillment ng lahat ng ceremonial system sa Old Testament. Sa kanya, natapos ang dating sistema ng sacrifices at temple rituals. Ipinakita niya ang mas malalim na purpose ng kautusan. Dahil kay Jesus, hindi na temple ang sentro ng worship. Sabi niya, ang tunay na worship ay in spirit and in truth. Ngayon tayo bilang believers ang bumubuo sa church, ang katawan ni Kristo. Mas personal at direct na ang relationship natin sa Diyos. Ito ang malaking tanong. Kung ang tithing ay parte ng Old Testament law, required pa rin ba ito ngayon? Sa New Testament, wala tayong mababasang direct command na nagsasabing kailangan pa rin ang exact 10%. Hindi na tayo under the law, kundi under grace. Pero hindi ibig sabihin na wala ng giving. Kahit hindi na legal requirement ang tithing, malinaw pa rin na tinatawag tayong magbigay. Ang giving natin ay para suportahan ang church, mga pastors, leaders, at ang pangangaral ng gospel. Ito ay paraan para makibahagi tayo sa gawain ng Diyos. Giving is still part of worship. Hindi lang church operations ang sinusuportahan ng giving. Kasama rin dito ang missions at pagtulong sa mga nangangailangan. Kapag nagbibigay tayo, nagiging instrumento tayo ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Ipinapakita nito ang pag-ibig ni Kristo sa practical na paraan. Sa New Testament, walang fixed percentage na required. Ang principle ay magbigay ayon sa blessing at kakayahan mo. Pero may ilang Christians na tinitingnan pa rin ang 10% mula sa Old Testament tithing bilang recommended minimum o magandang starting point. Hindi ito batas, pero pwede itong maging guide sa generosity. Sa dulo, hindi amount ang pinakamahalaga sa Diyos. Ang mas mahalaga ay ang puso mo sa pagbibigay. Nagbibigay ka ba ng masaya, may faith, at may pasasalamat? Hindi ito tungkol sa pressure o obligation. Ang giving ay response sa grace ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, ang tanong ay hindi lang kung mag-tithing ka ba o hindi. Ang mas malaking tanong ay, paano mo ino-honor ang Diyos sa finances mo? Sa Grow in Christ, naniniwala tayo na ang giving ay usapin ng trust, surrender, at worship. Hayaan mong ang salita ng Diyos ang humubog sa puso mo, hindi ang pressure ng tao. Salamat sa iyong panunood at kita tayo muli sa susunod na video dito sa Grow in Christ. God bless!